Ganito lang po, may dalawang nagke-claim na legit na Blue Ribbon. Ang problema yung isa, kine-claim niya lang, pero yung isa totoong nag-hearing. Kaya sa pangyayari po kanina yung Team Cayetano versus Team Gatchalian, naka-score po sa unang round itong Team Cayetano. Ako naniniwala naman ako na hindi naman magtatagal 'yan kasi 'pag nakabuo po yung, Gatchalian ng 13, wala na po 'yan. Burado na po yung ano kasi meron na silang, 13, oh, magko-quorum na po sila, puwede na pong palitan yung Senate President. Okey, punta na po tayo rito 'no. Yun po ang lamang po ng, Team Cayetano, marami silang mahuhusay na abogado. Sa kasawiang palad ay sabagay lumipat na si Chis, eh. So, dalawa na yung abogado diyan sa Team Gatchalian. Oh, ang problema nangangatwiran pa si Chis na hindi naman daw siya kasama diyan sa, hatian na 'yan. Siya daw po ay ang katapatan niya hindi kay Gatchalian kundi sa mamamayan. Utot mo, Judas Cariote, Judas Chis Cariote. Ikaw talaga ang totoong Judas. Si Cayetano naaawa kasi pina naawa dahil nape-pressure. Tama naman yun, kaya lang kung nape-pressure ka at hindi mo kayang ipaglaban, kaya ka nga senador, eh. Kaya ka nga nagpahalal ka nga, 'di ba? Judas Escudero. Okey, punta na po tayo. So, sa makatuwid natuluyan din po yung 18 soldiers at ang dami po nilang rebelasyon. Halos lahat po ng maiingay na kumakalaban po kay VP Sara Duterte, ayon po sa 18 Marines, nakatanggap po ng it's either maleta or mga paper bag na naglalaman po ng pera, okey? Kaya mapagtatagni-tagni niyo, eh. Bakit gigil na gigil 'tong mga 'to kay VP Sara? Yan po yung kapalit ng maleta, kung titignan po natin 'no, okey. Okey, eto naman po ang sinabi po ni Erwin Tulfo, iginiit na ilegal ang nangyaring pagdinig. It's a sham hearing, hindi naman recorded yun kasi it was illegal. Okey, sino nagpasya na yan na illegal? Samantalang yan, legit po na nahalal si, Pia Cayetano bilang Blue Ribbon. Legit din po yung pagkaka-appoint ni Marcoleta dahil in-appoint po siya ng, chairman. Pero hindi po siya basta nagpasimulo. In-appoint muna siya ng chairman, ina-appoint ko bilang subcommittee vice chairman o chairman itong si, Senator Marcoleta. So legit 'yan, eh. Bakit mo sasabihin na hindi lehitimo? Eh, hinalal po 'yan. Ikaw hinalal ka ng 12, si Marcoleta hinalal ng 13. Sino ang mas legit sa inyo? Oh, 'di ba? Okey, eto pa ang sinasabi niya, it's a sham hearing. Hindi naman recorded 'yun kasi it was illegal. Ang husay niya magsabi na it was illegal 'no? Tanong, korte ka ba? Supreme Court ka ba? Alam mo, 'di ba pinaliwanag ko, three separate branches of government. Hindi ka senador, ikaw pa magsasabi na illegal. Dalawa kayo nagke-claim na legal na Blue Ribbon. 'Pag ganyan po, hindi ka ma ika hindi hindi ikaw ang magsasabi. Oh, ngayon, so ang purpose lang to grandstand, mali pa yung ano 'no, grandstand lang daw. Eh, kung walang record, wala sa journal, papaano 'yan, 'di walang saysay, puro kasinungalingan. Ang lalayo ng bitaw niya, eh, 'no? Gine-generalize niya lang
Dahil ito ay illegal kaya kasinungalingan. Puwede bang, magkasama 'yun 'pag illegal kasinungalingan na agad? Okey, yung legality niyan huwag kang mag-alala, ang magpapasya niyan Supreme Court. Pero yung sinabi po ng 18 ex-soldiers, hindi mo puwedeng basta-basta sabihin na sinungaling, nagsisinungaling. Ano dun yung ano yung pagsisinungaling nila? Puro kasinungalingan, oh. Kung yan lang po kasi ang linaw ng sinasabi sa'yo, eh. Eto tignan mo, "Ako po si Bernard Gumbad." Ito sabi, "Bale po nakapag-deliver po ako dun kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po 2 maleta, yung pangalawa po 6." Oh, eto lang po yung sagot ni Tulfo diyan. "Malaking kasinungalingan ang mga naging paratang ni Bernard Gumban. Sa sobrang daming kasinungalingan, siya mismo ay litong-lito." Hindi po siya nalito, sinasabi mo lang na nalito. Kapansin-pansin din na tila pili ang binabanggit kahit nauna nilang affidavit, maraming dinawit nila, may mga dinagdag pa. Okey, at ang, banta pa ni Tulfo, "Magkita-kita tayo sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing." So, ibig sabihin iimbitahin mo yung 18 ex-Marines at gigisahin niyo sila. Okey lang yun, walang problema, maganda nga yun, ma-confront niyo. Pero Erwin Tulfo, eto kasi ang tumatak sa tao. Sino ang mas kapani-paniwala sa tingin mo sa mamamayang Pilipino? Yung 18 Marines na walang mahihita pagka sinabing tumanggap ka o ikaw na nagsasabing sinungaling sila? Bakit naman sila magsisinungaling? Para saan yung pagsisinungaling nila? Dahil bayad sila? O imbitahin mo kung maghi-hearing ka sa Lunes, imbitahin mo si Matibag para mapaliwanag kasi naniniwala yung tao, eh. Oo, ngayon, alam mo kung bakit hindi kayo kapani-paniwala lalo ka na Erwin Tulfo? Eto ang pangunahing question sa inyo. Vice chairman ka ng Blue Ribbon Committee. Kung totoo, nabasa mo na 'yan, eh, yung affidavit nila. Kung totoo na yang, nagsisinungaling lang 'yan, bakit hindi mo sila inimbita? Bakit hindi kayo nag-imbestiga? Yun yung pangunahing katanungan sa inyo. Mas madaling paniwalaan ng tao, eto, dalawa po 'yan, eh. Ang sinasabi ng tao ngayon, kaya pala kayo hindi nag-iimbestiga kasi may maleta kayo o yung sinasabi mo na kasinungalingan ang lahat ng sinasabi, para saan? Yung tao, kayo, pinagbibintangan kayo ngayon na kaya kayo hindi nag-iimbestiga, yan yung in general na sinasabi ni Marcoleta sa simula, eh. Bakit kaya hindi sila nag-iimbestiga? Ngayon napagdugtong-dugtong ng tao kaya sila hindi nag-iimbestiga, malamang dahil nabigyan sila ng maleta. May logic po ba yung ginawa ninyong hindi pag-imbestiga dahil meron kayong natanggap na maleta? Malaki ang logic, bakit ko imbestigahan yung sarili namin? 'Di ba? Ngayon, logic mo magsisinungaling yung 18 Marines, bakit sila magsisinungaling? Anong mahihita nila sa pagsisinungaling? Kung kayo sana nag-imbestiga, tuloy-tuloy yung imbestigasyon, hindi kayo paghihinalaan, eh. Halimbawa nabalitaan niyo na nasa affidavit nila kayo na tumanggap ka ng maleta, o di patawag mo sila, kasi nag-iimbestiga kayo at duru-duruin niyo, sabihin niyo, "Bakit mo sinabi yan?" Etong gagawin mong pagpapatawag sa kanila too late na yan kasi kapani-paniwala sila sa tao, eh. Ang question nga, bakit hindi niyo sila inimbitahan sa Blue Ribbon noon? Kumbaga, may mga na nakuha na namin, ang realization kasi namin kaya pala walang imbestigasyon kasi ang dami palang involved.
Mas kapani-paniwala ba yun kaysa sasabihin kasinungalingan yung sinabi? Oo, kung kayo nag-iimbestiga at pagbibintangan kayo na merong ano, pero tuloy-tuloy kayo sa imbestigasyon, hindi kayo pagdududahan. Ngayon pinagdududahan kayo kasi may logic, eh. May logic na ngayon bakit hindi kayo nag-iimbestiga. Kasi eventually, yung sinasabing where the evidence will lead us sa inyo ng mga tumanggap ng maleta. Oh, ano po yung mas katanggap-tanggap na paniniwala? Hindi sila nag-iimbestiga dahil ang imbestigasyon papunta sa kanila or sinungaling yung mga yan. Okey, punta po tayo sa iba. Logic lang po gagamitin natin. Eto, ayon kay ano, kay Attorney Baligod, isang senador sangkot sa human trafficking, namimili ng babae. Oh, meron pong testimonya dun, eh. Pinahihilera yung mga chiching, tapos mamimili kung dalawa napili, yung hindi napili, bibigyan din ng ayuda. Eh, walang katalo-talo yung pinapilian, eh. Yung mga hindi napili meron din. Siyempre mas malaki yung, napili at ito ay tatago natin sa pangalang Erwin Tulfo. Eh, yung sabi, 'di ba? Yan yung sabi, kasi eto naman po ang palagay at tignan niyo, kakampi na nila 'to. Wala pong makakapigil kay Senator Alan to declare himself as Senate President, sabi po ni Drilon. Oh, magaling 'to, legal minds 'to, eh. Sinabi ba ni Drilon na hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano? Ano sabi ni Drilon? Wala pong makakapigil kay Senator Alan to declare himself as the Senate President. Pero ang nangyayari talaga hindi siya ire-recognize ng mas maraming senador at ng burokrasya sa Senado. Eh, ano ngayon? Basta siya yung Senate President. Dati naman lang yung ayaw i-recognize, eh. 'Di ba nung buhat nung naging Senate President ang tanong nga ni Cayetano, "Did you, give me a chance to be a Senate President kahit isang oras lang?" Binigyan ba siya ng mga katunggali niya na ng chance na ma-prove yung kanyang Senate presidency kahit isang oras lang? Wala naman. Kaya ang nakuha natin rito kay Drilon hindi niya sinabi na pekeng Senate President na si Cayetano. Ang sinabi niya puwede pa rin siya yung, Senate President.